Hey guys, what's up? This is Dave and welcome to my vlog. This is a epic story. Okay, so simulan na natin ang aking first vlog. So, I really appreciate first if you like and subscribe to my channel. Napakalaking napakalaking tulong. Alam niyo yan. Pero bear with me if I might use 2 language or 3. Wow. Ano ka? Si Jose Rizal. So, baka po mag-English, Tagalog, and Bicol. Bicolon nga ni. So, ngayon po ay nasa UAE po ako. Ako po ay nagtatrabaho dito bilang teacher. And if you ask me na kung ano yung mas magandang career, kung saan mas magandang magtrabaho, sa Pilipinas ba or sa ibang bansa, parehas po siya may cons and ano yung isa? Pro? Basta may negative and positive. Ayan. Actually, nakakakaba po pala mag-vlog. Nahahati yung sasabihin mo. At dahil baguhan tayo dito, so wag po kayong maglagay ng napakalaking, napakataas na expectation. Maging sa editing din. So, isang shot lang po ito. Try kong isang shot lang dahil hindi ko alam kung masasabi ko ba lahat ng gusto kong sabihin. So, para sa lahat ng aspiring student na mag-enroll sa college, ito talaga yung linyang dapat ay sana ay narinig ko noon, that I wish someone told me this. Okay? Hindi ko po alam kung para-parehas tayo ng experience, pero kung nakaka-relate yung mga professional dito, just comment down below. Napakalaking tulong to sa community natin. This is one thing I realized, na getting a degree with license ay napakaganda niya. Alam ko na ako po ay hindi graduate ng isang teacher. Ako po ay graduate bilang isang Bachelor in Science and Business Administration. Very new lang po ako sa aking field na pagiging guro. Pero wag muna po tayo doon. Balik tayo. Back forward. Back forward. Tama po ba? So, kumuha ko ng business administration dahil nung time ko ay sikat na sikat si Catherine at si Daniel Padilla, ang Katniel. Oof! So, ang kinuha nun ni Catherine ay business administration, kasi sabi niya na pagsasabay niya yung pagiging artista at pag-aaral at the same time ang kinukuha niya ay business administration. Pero dahil nga talaga it affects the community sa mga ina-advertise ng mga artista, so sabi ko, hindi ako magpapatalo. Kukuha din ako ng business administration. At dahil sa isa pang advantage ay wala itong bar exam, let exam, at kung ano naman na exam. And to give you another theory, theory, di ko kasi alam yung term. Di ko alam kung may makukuha kayong maganda sa vlog na ito. Tigil ko na kaya. So, 3 po kayong magkakaibigan. Shout out to Rafi and Jude, my best friend. Thank you, Lord, for giving these 2 good souls in my life. Lahat po sana kami nagbalak ay mag-teacher. Pero sila lang pong dalawa ang nag-teacher. Nag-back out ako nung nalaman kong may let exam. Dahil ako po ay napaka-bobo sa exam. As in, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa sa word. Wala nang sugar coating. Hindi po ako magaling sa memorization. Kita nyo naman po ngayon kung paano ako magsalita sa harapan nyo, di ba? Nung pumunta na po ako dito sa UAE, ang hirap mapasukan yung career na tinapusan ko bilang isang marketing
management or business ad. In short ay napakalaki ng demand sa marketing, napakalaki ng demand sa business industry. In short, ang aking mga trabaho ay nauwi sa mga customer service. First job ko sa Global Village. Woo! Mga pinalaki ng Global Village. Let's go! Nakadalawang season pa ako sa Global Village and it was amazing. It is my first time as well to work with multinationalities. At first time ko din makarinig ng iba't ibang kwento mula sa OFW, sa mga kababayan natin. And I thank God for bringing me there and to work there. But let's go back to our topic. To compare my work now as a teacher, napakalaking napakalaking difference niya in terms sa sahod, sa oras, at sa fulfillment ng trabaho. Talagang once it's for you, it will hunt you. Alam mo yun. And even how many times you escape from it, it will still chase you. Hindi naman po ako banal na tao, pero this made me realize of the story of Jonah, yung kinain ng whale. Nilunok pala, hindi naman siya kinain, tapos sinuka ng whale. Na even how many times Jonah, I hope Jonah ang name ng Bible character na yan, pero kung hindi man po, basta yung kinain ng whale or yung nilunok ng whale, na even how many times that person escaped from fulfilling the purpose or wants of our Lord for him, ay hindi pa din siya tinigilan para makuha siya at maibalik siya dun sa land na kung saan mag-work siya. So, ganun na po ba yung aking story? So, to connect the story of Jonah, akala ko pa wala na mangyayari sa karir ko. 6 years na ako dito sa UAE and 5 times na po ako nagpalit ng trabaho. Napakahirap mawalan ng trabaho. Talagang bilang OFW, ikaw mismo sa sarili mo ang magpupush na dapat maging masipag ka. Ganun po. The whole experience, I do believe that it was part of the plan of my God for me. Alam niyo po yan. I am who I am because there is somebody who made me to be who am I today. Choose a better course. Kasi at the end, yung passion mo, pwede mo siyang gawin kapag may magandang kang trabaho. Alam niyo po ba na nagtuturo ako, at the same time ay pinupurso ko pa din yung passion ko na mag-vlog, mag-travel, mag-host, mag-videographer, tumakbo, mag-exercise, lahat. Kasi ang kailangan mo lang ay source. Ang tawag nila nung kaibigan ko nun, means of, kailangan mo lang ng means of source of means. Hindi din pa ako nagtatry na mag-English, pero Bicolano po kasi ako. Anyways, choosing a good course kahit hindi mo pa siya passion, matutunan mo yan, mamamahal mo yan, at sooner or later kapag na-build mo na yung magandang course mo, kasi hindi naman dahil sa nagdoktor ka ay mag-ooperate ka. Pwede ka naman mapunta sa iba't ibang bahagi ng hospital. Ang kailangan mo lang magandang background sa CV, dahil yun ang labanan ngayon ata. Ganun lang po, di ko alam. Basta yun po ang aking experience. Kasi alam niyo po ba, kahit naman sabihin ko na
madami din naman teacher dyan na nagko-customer service pero successful. Talagang labanan lang sa buhay. Hindi naman dahil sa sinabi ko na kailangan may lisensya ka, yung future mo talaga 100% na yayaman ka or aasenso ka. Nakadepende pa din po yun sa sipag at tiyaga at determinasyon. Ang pagiging OFW ay yun yung sinasabi po ng mga matatanda sa kasal na hindi siya parang kanin na kapag napasok ka, iluluwa mo. Dahil ang pagiging OFW, it takes the whole family's ambition. And being an OFW, it's a sacrificial to sometimes forget what you want, but to put colors on your family's wants. And once you bring what they want, you fulfill what you want for them, please don't forget yourself. Try to find happiness. Try to pamper yourself while you are doing your obligation. God loves you and God wants you to hear this. And thank you for finishing this vlog. This is Dave Bolina and this is one of my epic story.